Magandang gabi po. Ang ating vlog sa ngayon ay pagbati ng happy birthday kay Sandro Birthday Boy Marcos. Pero lumalabas na siya yung leader ng majority-minority gang sa House of Representatives. Kaya hiyari si Sara, ligtas si BBM sa impeachment. Yan po ang ating pag-uusapan. Nasa likod ng lahat ng ito na bruhaha ay si Sandro Marcos. Galit na galit siya kay Igay Erice. Ito yung napatunayan natin nung nagsalita na at nagsiwalat na, nagrevelasyon na si Igay Erice na siya'y inalis sa pagka-deputy minority leader dahil utos ni Sandro Marcos. Happy birthday, Sandro! Happy birthday! Paano ba yan? Birthday mo birthday na, swerte pa. Yung problema dito, Mr. Sandro Marcos. You're too young, yet you're too corrupt. Wala kang kwentang tao. Sinasamantala mo, bata ka pa lang, corrupt ka na. Sinasamantala mo ang kahinaan ng sistema para makapagnakaw kayo. Kayo ng tatay-tatayan mo. Tatay mo na hindi mo naman totoong tatay. O yan. Tingnan niyo si Birthday Boy. Sino bang totoong tao dyan? Si totoong tatay niya. Kabila, ang kasama niya si Bong Dasa. Si Bong Dasa po ay patay na ngayon. Si Bong Dasa ay barkada ni BBM na sinasabi barkada niya sa cocaine. Sabi ni ano yan ha? Sabi ni Kati Binag yan. Pati kasama nila dyan yung asawa ni Don Solueta na si Anthony Lagdameo. Kasama rin dyan. May iba pa silang kasama. May isa pang Zubel na kasama nila. Yan yung mga kwan yan, mga cocaine gang. Actually, sama din si Sandro dyan sa cocaine gang Sabi ni Amy Marcos. So, yan ngayon. So, ngayon, ang mangyari dyan ay happy birthday, birthday boy, so young, yet so corrupt. Dumidikta kung sino ang magiging leader ng majority, dumidikta kung sino magiging leader ng minority. Kaya lahat po na mga committee members, committee chairmanship, ay si Sandro ang namili ng lahat yan. Si Jinky Luistro, si Sandro namili niyan. Yung mga deputy speakers, kasama yung congressman namin na si Dinan Hernandez, si Sandro namili niyan. Kailangan sumunod ka sa gusto ni Sandro. Nag-anunsyo pa nga yan Nung pinoproseso ang impeachment laban sa kanyang tatay-tatay. Yung tatay niya, hindi naman siya tatay, ay nag-anunsyo pa yan na hindi siya makialam. Nag-inhibit daw siya. Tarantado, kahit mag-inhibit ka, ang akala mo, naniniwala mga tao sa iyo. Alam naman namin na sa likod ka, nagdidikta. Kaya ang dami dyan. Daming mga congressmen, ang dami ng mga congressmen ang bumuto na ibasura ang impeachment laban sa iyong ama-amaan. Kasama na dyan sa bumuto ibasura ay yung congressman namin na si Dinan Hernandez sa South Cotabato. Lagi ko binabanggit ito kasi si Dinan Hernandez po, nanalo siya noong 2025 election laban sa incumbent na si Congressman Peter Miguel sa kanyang kampanya na tinitira niya si Peter Miguel na traidor kasi pumirma sa pag-impeach kay Sara. Isa si Miguel sa kasama sa 215 na congressmen na pumirma para i-impeach si Sara. Kaya ganoon. Nanalo si Dinan Hernandez laban kay Miguel. Ang campaign strategy, campaign issue niya ay
Bakit nyo iboto si Miguel pumirma ng impeachment laban kay Sara? Ngayon, siya bumuto pa na impeach si Sara. Naiangat sa next stage na may sufficient substance daw ang reklamong impeachment laban kay Sara. Ngayon, tingnan mo, wala eh. Tapos bumuto siya na ibasurang impeachment laban kay BBM. Ngayon, tingnan mo, sapat na sapat ang sustansya. So, ganun po si Sandro magdikta. Lahat po nakukumpas niya. Kaya walang kwenta kahit yung 2025 at 2026 na budget, maraming tinago doon ng mga budget. Dikta yun ni Bongbong Marcos, si Sandro Marcos, saka ni Bongbong siyempre. Tingnan mo ito. Ito lang number one proof ako sa pamimilit na magkaroon ng budget. Natandaan ba ninyo nung bago mag-hearing sa 2026 na budget noong October na nag-anunsyo ang DPWH na bagong upo na DPWH na si Vince Dizon na tatanggalin daw nila ang mga proyekto na flood control. Tinanggal. Ang ginawa ng Senado, tinanggal. Wala na. Ano kayo nang nangyari? Di, akala mo, maganda na. Wala. Nung banda ko ng umabot sa Bicameral Conference Committee nung nagpangita ang Senado at saka Kongreso, for the first time ever, nagkaroon ng transparency at nakita na tunghayan natin sa live stream ang pagdidebate ng Senado at saka ng Kongreso. Nakita natin na tinayuan ng husto ng Senado na ayaw nila dagdagan pa ng 250 billion ang pera ng DPWH, ang budget ng DPWH. Kasi napupunta naman lahat sa flood control at saka sa ang paborit nila ngayon, next to flood control ay yung FMR, yung farm to market roads. Kasi pag nakita nyo yung mga maliliit na kalsada sa probinsya, yan po yung farm to market roads. Na hindi magkasalubungan dalawa sa akin, halos hindi magkasya. Yan ang ginawa nila na farm to market roads. At tapos, sa Tagaytay, marami ako nakita dyan na sindikato. Sindikato ng agrarian sa Tagaytay. Pero totoo ito nangyari sa ibang mga bansa, ibang mga lugar, mga sa Pilipinas, sa ibang probinsya. Kasama dyan sa nagsisindikato si Ping Lacson. Napuntahan ko ang bahay ni Ping Lacson na hindi niya alam. Ang bahay niya doon sa gitna ng pababa ka mula sa mataas na lugar ng bahagi ng Tagaytay. Pagbaba mo, FMR ang kalsada. Magkasalubungan, hindi pa nga kasya-kasya ang dalawang sakyan. At nakita ko ron na ang pinuntahan kong bahay, may nadaanan ako doon na tinuro, bahay ni Ping Lacson. Ping Lacson, is it right? Is it moral for you to do that? You have become a premier who is no longer all right. You should be a model of the long gray line ng mga PMers. Pero lumalabas, ikaw pang pinakasinungaling. Binansagan ka na ng mga kapwa mo PMer na pinakasinungaling pinakasinungaling na PMer, ikaw at saka si Trillanes. Yan ang binansag sa inyo. So, ibig sabihin, ang mangyari po dito ay sinasabi nga ni Cara David, gobyerno ang sindikato. Ang tawag ko dito ay whole of government approach. Ang korupsyon ay whole of government approach. Bakit whole of government approach? May korte, nakikiayon ng korte sa korupsyon. May kongreso, nakikiayon ang House of Representatives sa korupsyon at ang ibang leader ng Senate sa korupsyon. Saan ka man makakita? Senate President,
Tuta Soto at saka si Majority, ano tawag sa kanya? Senate Pro Tempore na si Ping Lacson ay binigyan pa ng mali-malita ng mga Marines. Kaya ayaw ni Ping Lacson na imbestigahan ng mga Marines, nakakahiya nga naman ang mangyari. Pag tinanong niya, si Ping Lacson magtatanong, tatanungin niya ngayon yung isa o sa dalawa o tatlo. O sino sa inyo, sinabi niyo na nagbigay kayo ng maleta sa akin at saka kay Tuta Soto. Sino sa inyo nagbigay? Sa tingin mo ba magsalita mga Marines? Sa tingin ko matapang mga Marines. Kaya yan din ang iniiwasan ni Ping Lacson. Bakit ayaw niya imbestigahan sa Blue Ribbon Committee ang mga 18 na mga dating sundalo at 16 dyan ay dating aktibong sundalo ng Marines. At ang dalawa ay isa dyan ay dating Army soldier at ang isa dyan ay Reserve Army soldier. Ganun po ang sitwasyon. So ngayon, si Birthday Boy, ano ngayon na-expect mo si Birthday Boy? Siya po ang nagdidikta kung anong pagtakbo ng impeachment. So ngayon, dapat sana magagamit itong ebidensya na ibibigay ng mga Marines kay Gutesa at saka kay Saldico. Pero dahil kasi siya nagdidikta, hindi na ngayon mangyayari kasi binasura na ng House of Representatives ang tinatawag na impeachment na kaso laban kay BBM. O hindi naman niya tatay, o tingnan mo singkit si BBM. Pero si Sandro, malaking mata. O. Tingnan mo sa kaliwang litrato. Yan si Bungdasa, asawa ni Gloria Diaz. Tapos si anak daw niya yan siya nung buhay pa siya. Merong isang bakla na nagsalita na lagi nagpapamasahe sa kanya si Bungdasa. At laging binabanggit ni Bongdasa sa kanya na anak daw niya si Sandro. Pinapadalhan niya lagi ng bouquet of flowers. Kung magbi-birthday ito, pinapadalhan niya ng bouquet to my son. Ayun. Ah? Ano kayo, innocentis agar? Ha? Lus-lus ni mo, unsa man kabay. Nabuang magkabay. Pila man gibay di sa imuhabay ni Claire Castro. Joe Vicento, siya talaga ang anak ni Bungdasa dahil si Lisa Araneta Marcos ay bigaon. 3 anak niya ay lain-lain ang ama. Lain-lain ang amay. Ang anak naman ng isa, si Bini, ay anak ni Martin Romualdez. Yung isa naman ay anak ni Antonio Lagdameo. Yan po ang katotohanan diyan. Pero without in fairness to BBM, baog siguro si BBM. Kaya nga ganun ang nangyari. Kaya tinanggap niya na rin iba-ibang tatay basta meron silang anak ni Lisa. Kasi pwede rin mangyari na tinatawag na IVF. Ano ba yung IVF? Tanongin natin sa AI ko ng IVF. Yan, IVF. Ibig sabihin ng IVF, kinuha ang sperm cell kay Bungdasa at inilagay sa tiyan ni Lisa. An egg and sperm are fertilized in the laboratory muna. Tapos pag matapos ma-fertilize, ang magiging embryo na kasi fertilized egg, ilalagay na ngayon ito sa tiyan, sa sinapupunan ni Lisa para magiging mabubuntis si Lisa. So, maring ganun ang nangyari without malice. So, at least, pwede natin sabihin na let us give the benefit of the doubt kay Sandro Marcos. Pero yung doubt, wala akong doubt na siya ang dumidikta. Nagreklamo na nga si Edgar Eresi na dinidiktan siya, nagalit sa kanya si Sandro. Ang nangyari daw, sabi niya sa kwento ni Igay Eresi, tinawag siya ni Nonoy Libanan, yung minority leader. Na ang sinasabi ni Nonoy Libanan ay sabi niya, may problema tayo.
ay may nagagalit sa taas. Kung bakit mo tinitira si BBM. Tapos pinatawag ka ni Sandro. Andun daw si Sandro sa opisina ni Nunoy. Pumunta sila sa opisina ni Sandro. At doon sa opisina ni Sandro, pinagalitan ni Sandro si Igay Erese. Yan po, ganun po katindi ang tarantadong yan. Ha? Kaya Igay Erese. Tingnan natin. Sabi ito, diba? O ito, pakinggan natin pakinggan natin si Igay Erese muna. Bago tayo dadako. Ito ang sinabi ni Igay Erese. Nung tinanggal siya pagiging Deputy Minority Leader. I was removed and replaced as Senior Deputy Minority Leader without any stated reason. I was removed and replaced as Senior Deputy Minority Leader without any stated reason. But let me say this clearly. I have no bitterness about my replacement. In fact, I am honored that I was replaced by a fellow liberal and a far stronger fighter for truth and justice. Itong sinabi to ni Igay Erese na na-honored niya siya kasi si Dilima pumalit. Isa lang ang ibig sabihin ni Erese dito. Masyadong disimulado ang salita niya. Akala mo hindi niya tinitira si Leila de Lima, pero tinitira niya. Kasi yun ang pumalit sa kanya. Ibig sabihin, si Sandro ay ang dumidikta na si Leila de Lima ang papalit kay Igay Erese. That is my evidence na bakit may majority gang sa loob ng House of Representatives. Kunwari, akala mo si de Lima may opposition, luka-luka mo. Ito, sige, patuloy natin. Congresswoman Leila de Lima. She is a former senator, a former Secretary of Justice, and a woman who sacrificed 6 years of her life in prison for standing up against abuses in government and for speaking for the truth. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Leila de Lima. Leila de Lima! Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Binisto niya ngayon si Leila de Lima sa Nonoy Libanan na utusan lamang pala ni Sandro Birthday Boy Marcos. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Nonoy Libanan, ano ba yan? Maupay nga gabi. Nonoy Libanan. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos. Minumura ni Sandro Marcos si Nonoy Libanan dahil sa pagsasalita ni Erese. Dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House. Saan? Sino saan? Si Sandro Marcos. There is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father
instead of protecting the integrity of legislation. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. The first time na nangyari na mga budget natin ang nagkalakihan sa flood control. Grabe. The funding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also... Ninakaw ninyo sa PhilHealth na 60 billion. Buti na lang binalik ang ang 30 billion, naging 60 billion ninakaw na. Pati yung sa PDIC na 117 billion ay kinuha pa rin nila. Dapat may magsampa na ibalik na ang 117 billion na PDIC funds. So diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Dinala siya ni Nunoy Libanan sa opisina ni Sandro Marcos. Pagdating po namin, nandoon na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? Oh, grabe Gyabang. Ano magkipagsuntukan ka? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit sinabi niya, hindi yon. Inaatake mo ang aking ama. Inataking yung ama, hindi mo naman ama yun eh. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Hindi bukas ang isip ni Sandro tsaka ni BBM. Ngunit Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral, sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita na ang pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family.
something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky. That would already be an honorable life to live despite all my weaknesses. O, sige. Okay na yan. Total, nasabi mo na yan ng nakaraan. Ganito naman. Dito naman isa na namang ebidensya na dikta ni Bongbong, ni Sandro Marcos. Nagtiyera na nagdikta na ibasura ang impeachment laban sa tatay niya. Tatay kunwari. Ano ang meron sa impeachment ng tatay niya? Ang kaso sa kanya ay, number 1, drug addiction. Dapat magpa-hair follicle test siya. Number 2, yung pag-aresto ng illegal kay Duterte. So, number 3, yung mga flood control na corruption. Tapos kasama dyan, siyempre, yung tinatawag na pagpipirma sa unprogrammed appropriations. So, ngayon, iyan ang mga akusasyon laban sa kanya. At kung babasahin mo ang akusasyon, ay sapat naman. Sapat naman ang pagkabanggit ng paano ginawa ang sa akusasyon. Ngayon, pag binasa mo po ang batas ng pagpatakbo ng reklamong impeachment, ay makikita mo po na inuutos ng Section 5, Rule 3 ng Rules of House Impeachment. Ayan. Rule 2, House Impeachment yan. So, hanapin natin ang Rule 3. Rule 1, Rule 2, Rule 3. Ang Rule 3 ay tungkol sa kung paano maghanap kung meron ba na probable cause na para impeach ang kinakasuhan. Rule 4, kailangan may sufficiency sa form. Pag sinabi mo sufficient sa form, sinasabi lamang dito na merong verification na nakalagay. Na nagsasabi sa verification na yung nagreklamo ay nabasa niya ng buong buo at naunawaan ng buong buo ang reklamo niyang impeachment. Pagkatapos, sasabihin niya na ang lahat ng mga nabanggit niya ay totoo ayon sa kanyang personal na kaalaman. At yung iba ay hago mula sa authentic o totoong mga dokumento o mga talaan. At kung meron yan, dapat hindi na nga pinagbubutuhan yan eh. Kasi objective lang yun eh. Ang tawag niya, ministerial work lang yan. Ministerial job. So, if it is ministerial, if it exists, that's it, automatic out kung pasok kung if it exists. Kung may verification at may endorsement. Section 2, Section 5, determination of sufficiency in form. Inutos dito, the requirement of substance is met. Ang requirement of substance ay okay na if there is a recital of facts. At ang recital ng facts ay lahat ng mga detalye binanggit. Basta kung pag sumasamahin mo lahat ng detalye ay sapat na para magkaroon ng authority ang House of Representatives na ipatakbo ang impeachment at isampa kung mayroong ebidensya. Kung mayroong ebidensya, ibig sabihin po dito ay pinagbasihan lamang kung paano kinwento ang akusasyon. Hindi na hinahanapan ng ebidensya. So ano ngayon ang nangyari? Ito ngayon ang nangyari.
Sa kaso ni Bongbong Marcos ay kumpleto ang akusasyon pagkabanggit. Sinasabi doon, una, nagsalita si Amy Marcos na kanyang kapatid na si ay adik. At marami pang ibang mga binabanggit doon na akusasyon na siya ay adik. Ibig sabihin, sinabi ng kwento, yung mga akusasyon nito, although hindi naman sinasabi na totoo, pero sapat na itong akusasyon na ito para mapilitan, mapwersa, may obligasyon siya para magpa-hair follicle test. Kailangan yan sapagkat nakalagay po sa konstitusyon na kailangan ang isang halal ng bayan na presidente ay number one, dapat hindi siya lumalabag sa batas. Meron pong batas na nag-utos na kung ikaw ay mahuli na gumagamit ng bawal na droga, ikaw ay makukulong sa sala sa ilalim ng Section 15, Republic Act 9165. So, ibig sabihin, may impeach siya ngayon for culpable violation of the Constitution. Dahil adik siya. Akala nyo adik, hindi makukulong? Makukulong po. Next, ang nangyari po ay kahit na sabihin natin hindi adik, pero yung kanyang pagpa-hair follicle test ay obligasyon niya at hindi niya ginawa, ibig sabihin, nilabag niya ang tiwala ng bayan, betrayal of public trust. Kasi kailangan ng bayan magkaroon sila ng presidente na hindi adik. At kung ikaw ay pinagdududahan, obligasyon mo na magpa-hair follicle test at patunayan mo na hindi ka adik. Eh, hindi niya ginawa. So, sapat ang pagkakwento ng akusasyon laban kay BBM. And yet, binasura nila. Kasama sa nagbuto sa pagbasura dyan ay yung congressman namin sa South Cotabato na si Dinan Hernandez. Next, ang akusasyon naman na pinahuli niya si Duterte na kahit walang warrant of arrest at tinapos si Dig ay sapat na ang pagkasabi. Sapat kasi wala silang lokal na warrant of arrest. At iyon ay paglalabag sa Section 1 sa Constitution, culpable violation of the Constitution that says in Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the laws. Sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang patayin, ang arestuhin, ang kumpiskahin ang kayamanan kung walang proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. So, kung sinasabi proseso ng batas, hindi naman natin batas ang proseso ng ICC sa pagpalabas ng warrant of arrest sapagkat hindi naman tayo kasapi ng ICC. So, because of that, nagkamali siya. Sabihin niya, didepensa siya ngayon, kailangan naman natin sundin dahil sa ilalim ng Section 2, Article 2 ng Constitution ay nagsasabi that the state renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law. Ganun ang argumento niya. Sinabi diyan, adopt the general principles of international law. My God, that is only possible if, number one, we have treaty to that particular, we signed to the treaty of that particular international law. Number two, there must be a separate law that must be passed by the Congress and i-define kagaya ng political dynasty, i-define. Bigyan mo kahulugan, ano bang ibig sabihin ng principles, general principles of international law? Ano ba mga principles? Wala kang makikitang magsabi, liban ba kahit sabihin mo, customary law yan. Kailangan pa rin isulat sa batas. Kung walang enabling law, hindi mo masasabi na magagamit mo siya na dahilan para isuporta sa iyong decision sa pagpa-aresto kay Digong at ipalipad papunta sa dihig. That is the number 2 accusation. Number 3 accusation, yung mga
flood control na pagnanakaw mo, sapat ang pagkakwento. Binasura nila despite the fact na may ebidensya. Hinanapan nila ng ebidensya eh. Ang ginawa nila, hinanapan ng ebidensya yung mga akusasyon lamang hindi kay Bongbong Marcos at wala daw may ebidensya kaya binasura nila. But then their problem is this. Nagreklamo itong si Antonio Tino. I just hope he is telling the truth. Pero nagsasabi naman siya na totoo at sinuportahan naman ni Edgar Irizi na nakita nilang ebidensya ng affidavit na ginawa ni Adrian Bersamin na apo ni Lucas Bersamin na dating Chief Justice ng Supreme Court. Kung saan kanyang sinabi ng tahasan na siya ay pinakuha ng 8 billion ni Bongbong Marcos mula sa flood control ng mga komisyon. At nag-text pa nga siya kay Bongbong Marcos at sumagot pa si Bongbong Marcos sa kanya. Very good, ibig sabihin. Kompleto ebidensya. Ang screenshot nandoon. And yet, hindi nila inaprubahan. Kita mo kasi utos yan ni Sandro Diktador Bertiboy Marcos na anak ni Bong Dasa. Yan ang problema. So, to the other hand, si Dikta kasi ni Bongbong Marcos yan eh. Ni Sandro eh. Kaya na ganun nangyari. Tapos, on the other hand, ang kay Sara naman na kaso laban sa kanya ay inaprubahan kahit kulang-kulang ang pagkabanggit ng mga detalye. Number 1 na detalye, patungkol sa confidential fund ng Vice President. Sinabi lang na meron siyang pera na nakuha sa confidential fund niya noong December 21 binigay, pagkatapos pinawithdraw sa bangko, at pagkatapos ibinigay kay Colonel Dennis Nolasco at Colonel Raymond Dante La Chica na mga intelligence operations officers ng Armed Forces of the Philippines. At nakalagay din doon, may mga resibo binalik sila ni Colonel Nolasco at Colonel La Chica na mga fake pangalan na mga Meriglis Piatos. Dami yan. Hanggang doon lang ang kailang pagbanggit. At diniritso lang banggit at nilustay, binulsa ni Sara. Wala silang binanggit na klaro na detalye kung paano mula doon sa pagbibigay ng pera kay La Chica, hindi binanggit kung paano napunta sa bulsa ni Sara. So with that, kulang ang pagbanggit. Therefore, wala kang ground na sabihin mo na nagnakaw siya ng pera sa confidential fund kasi walang ang binanggit. Dapat, pag sundin mo ang Section 5, basura na dapat yun. Kasi hindi ka nagbanggit, kulang ang pagkabanggit. Hindi mo naman hanapin ang ebidensya. Kahit nga walang ebidensya, basta banggit at tingnan lang, sapat ba pagbanggit mo? Kung hindi sapat, di basura. Pero inaprobahan nila. Next ay confidential fund sa Department of Education. Ano naman? Sa Department of Education, nag-argumento pa nga si Lordan Suwan at saka si Ropos Rodriguez na walang authority or walang jurisdiction ang House of Representatives sa confidential fund ng Department of Education kasi hindi naman siya dyan Vice President, kundi siya ay secretary lang dyan. Only the Vice President is an impeachable officer. Ano nangyari? Inaprobahan pa rin. Hindi sapat ang pagkwento. Hindi sinabi kung paano napunta sa bulsa niya. Ganon din sa confidential fund na sa kanyang Vice President's office. Number 3, akusasyon patungkol sa pagkamal daw ng salapi mula noong 2008 na siya Vice Mayor ng Davao City. Hanggang ngayon, sabi ng Supreme Court, hindi na pwede idadabay ang mga kaso na ginawa niya patungkol sa mga panahon na hindi pa siya Vice President. Sinama pa rin. Hindi naman sapat ang pagkabanggit ng kaso. Kung paano nangyari na nagkaroon siya ng kamal salapi. Hindi naman binanggit paano nasabi na illegal ang mga salapi na nakuha niya. At kailangan walang ebidensya na i-inject. Ang ginawa namin terror doon, yung malaking pisngi, si Mr. Bean ng Philippines. May mga relo na mamahalin. Terror doon. Pinapahiya mo lang ang UP College of Law. Grabe. So sinabi niya, hindi siya sumusunod sa Section 5
Rule 3 ng House of Representatives Rules of Impeachment. Nagdala-dala pa siya ng SALN ng 2008 at SALN ng 2024. Sa 2008, 13 million ang SALN net worth ni Sara. Sa SALN sa 2024 ay 98 million. So 98 minus 13, that is 85 million ang nag-increase. Wala namang binanggit kung bakit nag-increase. So, dapat basura yun. May dagdag pa. Nagsigaw na siya. Ako ipapatay ni Bongbong Marcos, ni Lisa at saka ni Martin. Tapos, huwag kayo maglala, ako'y nag-hire ng hive killer at papatayin din sila pag pinatay ako. Hindi pa naman mangyayari yun kung hindi siya mamamatay. So, anong kwan dyan? At saka wala po sa criminal book natin. Mga taga-UP, mga nagmamagaling-galing kayo. Wala pong krimen. Pati ikaw, Trillanes, wala pong krimen na nagpagpaplano ng pagpatay. Ang krimen ay magiging krimen, ang pagplano ng pagpatay ay magiging krimen lamang kung nagawa mo na. Pero pagplano-plano, walang krimen na yan. At saka, hindi naman yung condition kagaya ng, hoy, bigyan mo ko ng pera. Kung ayaw mo, papatayin kita. Iba yun. Kaysa, hoy, huwag kang pumunta sa bahay ko kung hindi patayin kita. Iba yun, hindi yun threat. Tapos ito mga ugak na ito si Janice Digamo. Nalahian naman ito ng korupsyon ng utak niya. Iyak-iyak pa siya. Naalala ko ng aking husband na dinakot din daw ni Arnie Teves na may ginagawa na huwag kang gumawa ng mga hakbang na harangan ng aking mga, sabihin natin, mga gambling activities. Kundi papatayin kita. Ginawa daw niya hakbang, pinatay siya. Miss Janice Digamo, alam ko marami kang nanubra na yung pera mo labang sa iyong dapat makikitain. Ang sitwasyon mo ay sinasabi ni Arnie Teves na kung gagawin niya ang kanyang trabaho, patay siya. Legal ang gagawin ni Digamo, na Governor Ruel Digamo. Kay Marcos naman, illegal yung pagpatay kay Sara. Ang layo ng dalawa yan, napakabuba mo talaga. Dapat huwag na ibuto ng mga kwan. Ayaw nagbuta rin na sa sunod na eleksyon. Kabugo aning Janice Digamo ni. Ano pang ibang akusasyon? Di ba wala? Walang doon? Walang krimen? Bakit mo gagawin na yun? Na impeachable offense? Di ngayon, inaprubahan nila sa sugo ni Sandro Marcos, ayos lang. Ano pang isa? May akusasyon pa na isa na namigado ng envelope sa 3 undersecretary ng Department of Education. Department of Education naman yun, hindi naman siya president doon. Hindi naman siya vice president doon. Binigay daw kay Gloria Mercado, kay Osias, at kay Catalan. Pero hindi binanggit ang akusasyon. Para saan? Wala namang binanggit na mayroon mag-bidding. Walang binanggit kung anong project. Kulang-kulang. Ibig sabihin dapat basura na yun kasi kulang-kulang ang pagbanggit. Ano pang isa? Yung sinabi niya, designated survivor siya. Nung SUNA ng 2024 ni Bongbong Marcos. Hindi daw siya dadalo na SUNA kasi designated survivor siya. Ang sinabi designated survivor, parang sinunod niya lang ang pelikula ng American film. Na designated supervisor ay nagtutukoy sa isang tao na opisyal ng United States of America o secretary siya o cabinet man kung na hindi siya dadalo sa SUNA ng presidente ng Amerika kung magkaroon na ng SUNA. Sapagkat kinatatakutan nila baka mangyari na bubumbahin ng missile ang buong Capitol at mamamatay lahat, at least mayroon pang matitira na isa na tatayo bilang presidente ng Amerika. Yan po ang sinasabi dyan. No? Next. Mayroon pa daw isa na hindi daw siya na nag-speech ang tatay niya, nandun siya, hindi man na siya kumunta, si Sara, na binabanatan ni Digong Duterte na bangag, tapos hindi na protesta. Kasalanan ba yun? Freedom of expression yan. Ay, nako. So ngayon, nakita nyo na. Lahat yon, ang akusasyon laban kay Sara ay kulang-kulang, dapat na basura.
Gayon, ang kay Bongbong, kompleto, binasura. So yan po ang katibayan ko kung bakit si Sandro Marcos ay diktador sa minority gang. Wala na ngayon yung tinatawag na minority. Oh, edi, klaro-klaro. Ay, pakita din natin ang isa pa. Mahal na mahal niya yung anak ni Bong Dasa. Ito, tingnan nyo. Yan, birthday kasi ni Sandro. Ayun o. Tuwang-tuwa pa si Singkit. Singkit kasi Chinese talaga ito si Marcos eh. Greeted his son, Saturday, greeted his son, House Majority Leader Ilocos Norte, First District Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos on his birthday. We are so proud of the good man you have become. Oh, good man? Bad man nga eh. Who would have known that our little child would grow into such a kind, industrious and talented man? Wah, grabe. Ayan, tingnan mo. Oh. Yan. Yan. Ngayon, ipares mo ito. O yan. Sino ang totoong tatay? Ay, daming galit sa akin ng mga trolls. Okay? Hanggang dyan lang muna ang natin, babanat natin. At happy birthday na lang ulit, Mr. Bong Dasa Jr. Okay? O si Marlene Bundok, Grace Laurio, tapos si Anicia Valera, tapos Dens Ramirez, Batang Kurap pala yan, katoto. Oo. Gilbert Labrador, Innocentes Agor, lus-lus mo ni mo. Galit na galit ka. Joe Vicento, siya talaga ang anak ni Bong Dasa dahil si Lisa Araneta Marcos ay bigaon. 3 anak niya ay lain-lain ang amay. Amuked, Duro Krako, Eladio Junior Socorro, Tamsak, Dina Kapante, magkamukha nga si Isabel Dasa at Sandro. Okay? Tapos si magkamukha, pareho ang mata, sabi ni Britney Spears. Mozart, anong kagaguhan ang pinagsasabi niyong mukong kayo? Bah! Bahala ka sa buhay mo. Toto Bitay, naon sa man ni si Kausing, wala, maori gyapon. Maori gyapon para na sa katarungan. Tapos si Tony Saludes, sinungaling ka kalbo gago. Hindi po ako sinungaling, ikaw sinungaling. Meme Authority, good evening sir. Renz Lopez, boss, parang may kaparehas ang ulo mo. Ay, huwag mo na. Mga style mo talaga. Wala ka rin ibang argumento. Conrado de Leon, nasira paniwala ko sa'yo. Ay, huwag ka na maniwala sa akin, Sandro de Leon, Conrado de Leon. I don't need your belief. Elvin Burgos, Recto Boy, discussing my kapatid, Marilyn Bernardo. Saludo pa kami sa inyo, Kong Iresi. Talo pa ni Hitler, family ni BBM, mapaghiganti, pikon, mga walang kwentang tao. Tapos Black Orchid, hayop na kalbong ito, chismosong bakla. Sino ba kalbo ako? Bahala ka na sa buhay mo. Hindi po ako hayop. Managot dapat, General, so tolerated the massive corruption oppressing the Filipino family, especially taxpayers. Robel Bengson, naimbag grabe, terador, naimbag grabe mga kadutkan, mga kabsat ko. Maya pa bingi, mga kabalin. Maray na banggi, mga Bicolano. Magandang gabi, marayaw dum sa mga Surigao nun. Marayaw nga duyom. Maradyaw nga duyom. Tapos sa mga tausog, marayaw dum. Mapia kagabi sa mga pagari, ago pakatakan. Sa Barm. Tapos sino pa? Si Eric Shan. Yung build pa yung ibang ghost project, kalbo. Ay, wala kayong argumento sa akin, tawagin lang ko kalbo. Gamora, good eve, Doctor to.
Erickson, DDS tapos Bisaya, what a combo. Oh. Mas maganda nga DDS kaysa yung mga magnanakaw ng maleta. Saan ka? Maging DDS o sa magnanakaw ng maleta? Mga trilyon-trilyon. Ganun lang pagpilian mo. Kung namili ka doon sa kabila, di wala tayong magagawa. Dalawa lang po ang uri ng Pilipino. Maka Duterte na mamamatay tao o di kaya maka BBM na magnanakaw ng trilyon-trilyon. Ganun lang yan. Doon ako sa mamamatay tao. Black Orchid, pag-aresto ng illegal kay Duterte, inutil si Trillanes. Akasuhan nyo kung talagang malinis ang Duterte mo. Talagang malinis yung Duterte, sino siguro ko sa iyo. It's a matter of government program. Wala naman siya inutos na may patayin eh. Kumbaga, pag-operate na lang, nagkaguluhan, nagkabarilan, may namatay. Ganun lang kasimpleng kwento dyan. Erickson, magkano kitaan dyan, Tatang? Wala po. Hindi po walang binigay kahit sa akin, kahit piso. Laki ata ng bayaran dyan. Wala po. Ikaw kung may bayaran dito, hindi na ako magsalita ng ganito. Oblivious. BBM mastermind sa lahat ng korupsyon. Mali-malit ang pera, hinakot niya. Yung 18 mga Marines niyo, no? Bistado si Trillanes, bistado si Sandro, bistado si BBM. Lahat kayo bistado. Mga ilang congressmen, kasama si Jinky Luistro, kasama si Martin Romualdez, kasama si Lilo Diliba na binigyan. Grabe. Black Orchid, kung talagang matindi, matitino yung Duterte. Matino talaga yan. Perforio Serrano, Sir Toto, good evening. Black Orchid, inutil kahit sino wala ka naman naigay ba sabi ng mga argumento na magaling. Bring him home na nagkakarton, ha? Baka karton-karton ka pa. Okay? Ginger tea, tapos na po unboxing paulit-ulit. Ronel, ibig sabihin, 110 views ka lang? 110 views? Uy, sobra po. 110 ba sa ino? Ginger tea, saan ka ba? Ebidensya, wala namang detalye. Ang ebidensya nga sila nga walang detalyeng binabanggit tapos pinasa pa ang kaso laban kay De Sara. Ay nako. Iba talaga, hindi talaga maniniwala yung mga pro-BBM. Banati attorney, mga tambaluslos. Yan, talaga mga bobo yan eh. Panalo na tayo pag si Attorney Toto Kausing attorney ni BP. Sino pa? Sara Bandigan, kabubuhan mo kalbo. Kahit ano pang sabihin nyo dyan, tuloy-tuloy pa ang impeachment ni Sara. Sige, sino mag-suffer? Di sila rin. Iyak, Dr. Toto, iyak to ako. Hindi ako umiyak po. Tumatawa nga ako eh. Sabi niya, tikalon daw ako. Ikaw, tikalon. Baliktaran. Tony Samedara. Hindi ko alam ibig sabihin ng baliktaran. So, wala naniwala dyan kay BP Sayad mo, kalbo. Di bakit? Naniwala ka sa akin. Pustahan tayo, mananalo eh. Ang mananalo, hindi na kayo mananalo kay Sara. Amara Timberlane, Exley, BBM resign. Elvina Burgos, Darlene Narvino, Willis Vlog TV, BBM best president. Kabubo sa'yo. Bakit kailan ba naging best ang magnanakaw? Willis TV Vlog. Tanong mo sa kanyan, walang magnanakaw na best president. Darlene Narvino, Duterte the best ever. Elvin Burgos, okay po, Boy Recto. Ay, bahala ka na kung mag-Boy Recto ka. Hindi po ako fake. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening po. Eldin Burgos, fake attorney, bahala ka. Bahala ka kung magsalita ganun. Willis Vlog TV, BBM best president. Bulaan ka eh. Anong bulaan? Mabuhay ka po. Toto, God bless you. BBM the best president. Paano naging best president ang magnanakaw? Ngayon lang ako nakarinig niyan. Amara Timberline, Duterte forever. Go lang, attorney Toto, hayaan mo na mga bangag na yan. Binigaan ni Lisa Araneta. Mas maganda na DDS kaysa kain suka. Darlene Narvino, ang talino ni Doc Attorney, hanga ako sa iyo. Salamat po. So Elvin Burgos, DDS nagbumukha ng Abdoy. Tawagin mo na ko, Abdoy, basta DDS ako. DDS! Yan, attorney, tawanan mo lang yan. Tapos sa palpal lagi, trolls kayo. Elvin Burgos, magkano na bayad sa inyo? Kailan bang payment? Pera ng bayad niyang binabayad sa inyo, ha? Ni Claire Castro.
Incubus, why should I vote for you, Senator? You should vote for me for Senator because I will do my best and I am better than any senator that you have right now. Kaya ngayon, eh, pwede na akong masari-saring problema. Sa ulo mo ay tumutorta. Tumawa ka, bakit hindi? Tawanan mo ang iyong problema. O ganun. Romel Bengson, baka best magnanakaw. Ganito po yun, Incubus. Kung talagang parang totoo yung tanong mo, seryoso ang tanong mo, bakit mo ako dapat iboto na senador? Ganito po yun. Una, matalino ako. Number 2, honest ako. Number 3, alam ko ang dapat na batas na ipapasa sa ating bansa. Ano yun ang batas na gusto ko ipasa? Ito lang po ang gusto kong batas na ipapasa. Number 1, magpapasa po, pipilitin ko na magkaroon tayo ng batas na kung saan gagawin sa probinsya natin, mga probinsya natin, mga syudad natin sa buong Pilipinas, ay utusan na magkaroon ng tinatag na grand jury. At ang grand jury, bubuin ng tao na irarapol every 6 months, papalit-palit sila. At sila po magdidesisyon kung sino kakasuhan ng mga kaso na krimen at sinong hindi. At sa ganon, hindi na makabili ng probable cause ang mga gustong kumaso sa mga walang kaso. At ang gustong kasuhan na kahit walang kaso, hindi na nila mahawakan. At magiging patas ang pagtingin po ng tinatag na members ng grand jury ni gaya ng Amerika. Ang hulihin ng pulis, dadalhin sa kanila at magbuto-buto sila pagkatapos sila mausisa ang hinuli at ang pulis kung paano nangyari. So, with that, wala nang hindi pwedeng makialam ang mga politiko kung sino ang dapat kasuhan. At magpapasa rin po ako ng batas na kung saan magkakaroon ng tinatawag na grand jury and trial jury na sila ang magdidesisyon at ang judge natin ay sila lamang mag-preside, magpatakbo at ang mag-findings of facts dapat yung mga 12 angry men at 12 men kagaya sa Amerika na kung saan sila na makikinig, magdidinig, magtitingin sa lahat ng ebidensya at sila magdesisyon mga tao mismo para hindi nabibili ang katarungan. Kasi pasensya na kayo, mga justices sa Supreme Court, wala po akong tiwala sa ating mga judges. Lagi although maraming mga ayos, maraming beses po nangyayari na binibili ang katarungan. Yan po ang aking unang pakay. Pangalawang pakay ko po, magpipilit ako ng palabas ng batas na kung saan maglalagay ng kapital at magtatayo ng industriya na government ang may-ari. Kung saan magpapagawa tayo ng maraming battery at magpapagawa ng maraming sasakyan ni battery. Magpapagawa ng maraming sasakyan, maraming solar panels para magiging maraming trabaho, maraming kikitain ng ating mga mamamayan. Kahit dito lang tayo magbenta-benta sa ating sa loob na sa Pilipinas, buhay na tayo lahat. Kailangan ng trabaho, ang mga industriya dapat ang kailangan bigyan natin ng tutok. Kaya dapat kung walang ibang kapitalista na nagtatayo, maglalagay ng kapital ang ating bansa, ang ating pamahalaan. At isa pa, pagpipilitan ko na libre ang lahat ng ospital. Yan sa pamamagitan ng batas. Okay? At gagawin ko lang na garantor, pagador ang pamahalaan. Lahat ng ospital libre. Kahit sa private hospitals ka dalhin kasi puno ng public hospitals, libre. Tapos kung walang pambayad, ang sinuman ng mga ospital hindi pwedeng i-detain na ginagawa ngayon ng ospital. Hindi pwedeng na hindi palabasin. Dapat magbigay lang siya ng kontrata at ang gobyerno na ang sasagot kung hindi makabayad yung mga mahirap. Ganun lang po kasimple yan. Ano pa ba yung ibang sasabihin gagawin natin? Ganun lang po pinaka-importante ng mga batas na dapat nating ipapasa. Okay? Marami pang iba pero marami na pag-isipan dyan. So, Elvin Burgos, ikaw na rin ang mamin, nabibili ang judges. Yes, nabibili ang judges. Marami. Sa tagal ko naman na naging trial lawyer. Akala siguro nila mga tanga na pro-addict, exempted sila sa pagmamahal ng bilihin. Okay, kita mo ngayon, mamahal ng gasolina. Isa sa batas na ipasa ko, kailangan mag-imbak ng gasolina na kayang mag-supply sa loob ng kahit 6 na buwan. Na kahit magira pa, at least kahit hindi tayo makabili,
Sa loob ng 6 na buwan, tuloy-tuloy ang ekonomiya natin. So, Ed Mendoza, BTI for corrupt, also abolish. Appointed officials causes favor to return all financial transactions and be digital. Gawin na nating digital, GCash na lahat ng transaction. O di kaya Maya. At tapos, Hilda Cumindas, tama yan. Tapos itong the magnanakaw president, Eljan Mayong Gabi, ito rito to. Tapos Black Orchid. Sabi ng mga kapwa mo vlogger na inutil yung malitang pera ibinayad sa ICC. Ang tanong ko, base sa salin ng mag-amang Dutae holds, ay kunti lang po ang kanilang pera, Black Orchid. Wala po, hindi po totoo yung kinikwento ni Trillanes na 150 million na binabayad ni Duterte kay Kaufman. Mali po yan. Kasinungalingan ni Trillanes yan. Sampalin mo si Trillanes na ito na galit ng binisto ng mga marino. Minibisto sa Marines na nagbigay ng $2 million sa ICC investigator. Sabi ni Incubus, how do I know that you are better than... Sinabi ko na nga ba, look at the manner how I speak and look at the ideas that come out of my mouth. There you can judge who am I compared to all others. Ganun lang po masabi ko sa iyo. Sino pa si Eljan, Itakis and Budol Press, pagkaw si Elvin Burgos, mahuling isda. O sino mang isda mahuli sa bunganga? Okay, si Ed Mendoza, B-Type for Crop. Hanggang dyan lang po. Magandang umaga, magandang gabi po sa inyong lahat.